Kumusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Bitiwan mo ang anak ko, parang awa mo na. Kung gusto mo, ako na lang ang patayin mo, wag ang anak ko. Pagmamakaawa ni Tristan kay Dexter, ngunit hindi pa rin ito binibitawan si Lorenzo. Hayaan niyo ako makalis at ihanda niyo ang 20 milyon kapalit ng anak mo. 20 milyon? Napakalaki ng hinihingi mo. Naluluhang sigaw ni Karen. Parang awa mo na, akin ang anak ko. Siya na lang ang dahilan ko kung bakit nabubuhay pa ako. Siya na lang ang meron ako. Maawa ka sa anak ko. Huwag mo siyang sasaktan. Napahagulhol ng iyak si Karen, labis ang takot niya na baka masaktan nito si Lorenzo. Nakita siya ni Lorenzo na umiiyak, kaya pati ito ay napaiyak na rin. Mama, huwag po kayong umiyak. Tito, pakawalan niyo po ako please. Umiiyak na po ang mama ko. Pupunasan ko lang po ang mga luha niya. Tito, huwag niyo po akong ilayo sa mama ko. Wala na po siyang katabi matulog. Kami ng dalawa magkasama, wala akong daddy. Kung kukunin niyo ko, wala mag-aalaga kay mama. Mahal na mahal ko po si mama at may bago po kaming kaibigan, si Tito Tristan. Pumunta po ako dito dahil gusto kong makita si Tito Tristan. Pero bakit niyo ako kukunin? Inosenteng sambit ni Lorenzo habang hindi matigil sa pag-iyak. Naghalo ang luha at sipon na mag-asawa dahil sa mga narinig nila. Napayakap si Myla kay Karen dahil alam nitong sobrang nasasaktan siyang makita ang kanyang anak sa ganitong sitwasyon. At tila ba nagising si Dexter dahil nagsimulang bumagsak ang mga luha nito. Nakaramdam ito ng awa kay Lorenzo, kaya maingat nitong binaba ang bata at hinagis ang baril kung saan. Mabilis na rumisponde ang mga pulis at agad na nilagyan ng posa si Dexter para hindi na makagawa pa ng masama. Samantalang nanlilisik ang mga mata ni Diana habang nakatingin kay Dexter dahil sa sobrang galit. Mama, nandito na po ako. Huwag na po kayong umiyak. Anak ko, salamat at ligtas ka. Mamamatay ako kapag may nangyaring masama sa'yo. Nagsalita si Tristan. Lorenzo, ang bait mong bata. Napaamo mo ang taong yun. I'm sorry kung nahuli ako ng dating. Hindi ka sana nahawakan ng taong yun. Pwede ba kitang mayakap, anak? Tito Tristan, tinawag niyo po akong anak? Daddy po ba kita? Nagtatakang tanong ng bata. Di ba sabi mo wala kang daddy? Pwede mo na akong maging daddy. Nakangiting tura ni Tristan. Talaga po, Daddy Tristan? Yehey! Meron na po akong daddy! Hindi mapigilan ni Karen na sumingit sa usapan. Anong ibig mong sabihin? Bakit yan ang gusto mong itawag sa iyo ni Lorenzo? Dahil sinabi niya na wala siyang daddy. Yun lang, walang ibang dahilan. Pumasok na si Tristan sa loob habang karga-karga si Lorenzo. Halos maputol naman ang litid sa leeg ni Diana dahil sa galit. Ni hindi ito pinapansin man lang ni Tristan. Tristan, mag-usap tayo. Bakit karga-karga mo ang batang yan? Hindi mo yan kadugo. Si Trisha lang ang pwede mo kargahin. Halos magwala na si Diana at walang pakialam kung magtinginan man ng ibang tao. Diana, ano ba? Umalis ka nga sa harapan ko. Natrauma ng bata tapos ganyan ka pa? Kahit kailan wala ka talagang wastong pag-iisip. Umayos ka nga. Hello po, tita. I'm sorry po kasi nagpakarga ko kay Tito Tristan. Gusto ko po kasi siyang maging daddy. Mas lalong uminit ang ulo ni Diana dahil sa sinabi ni Lorenzo. No, hindi pwede. May anak na kami at siya lang ang may karapatan kay Tristan. May daddy ka diba? Bakit hindi ka magpakarga sa kanya? Bakit dyan ka sa asawa ko? Diana, stop! Hindi kita asawa kaya wag na wag mong saktan si Lorenzo ng ganyan. Bata yan. Wala yang alam sa mga sinasabi mo. Napaiyak si Lorenzo dahil sa takot kay Diana.
Hindi pa rin ito natigil sa pag-iyak hanggang sa maabutan ito ni Karen na kagagaling lang sa restroom. Lorenzo anak, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Karen. Mama, natatakot po ako kay tita. Nagagalit po kasi siya kasi kinarga ako ni Tito Tristan. Diana, anong ginawa mo sa anak ko? Galing pa lang siya sa kidnapper na yon. Masama pa ang pakiramdam ng anak ko tapos pinayak mo siya? Wala ka ba talagang konsensya? Pati ang nisenteng bata, dinadamay mo sa galit mo sa akin. At bakit ka nagagalit, Karen? Sinabi ko lang naman kay Lorenzo na hindi niya daddy si Tristan. Doon siya magpakarga sa totoo niyang daddy. Sinabi mo yan sa anak ko? Naririnig mo ba ang sarili mo, Diana? Napakawalang hiya mo talaga. Isang malutong na sampal ang ibinigay ni Karen na halos tumalsik na mukha ni Diana sa sobrang lakas. Gaganti pa sana ito, ngunit hindi siya pumayag at walang hirap na sinalo ang kamay nito. Ano? Gagantihan mo ako ng sampal? Ayan! Dumapo muli ang palad niya sa kamay nito. Ayan pa! Hanggang sa ilang beses itong naulit dahil sa sobrang panggagalaitin niya. Pwede mo kong insultihin, Diana. Pero labas ang anak ko sa away nating dalawa. Papatayin kita kapag sinaktan mo ang anak ko. Wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan. At sa oras na saktan mo ulit ang anak ko, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Pilit pinakalma ni Karen ang sarili bago humarap kay Lorenzo. Come, Lorenzo. Kailangan na nating umuwi. Hindi lang isang anaconda ang pinatira mo sa bahay mo, Tristan. Isang demonyo. Kaya mag-iingat ka dahil baka magulat ka na lang isang umaga na tanging saplot na lang sa katawan mong itira niyan sa'yo. Hayop ka, Karen. Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi mo. Kayo ang mga magnanakaw, mga salot. Tristan, ayoko nang makita pa ang pagmumukha niyan. Palayasin mo na sila. Alisin mo ang shares nila sa kumpanya natin. Excuse me, Diana. May mali yata sa sinabi mo. Kumpanya namin ni Tristan, hindi sa inyo. Kailan pa nagkaroon ng karapatan ng kabit? Tumigil ka nga. Magpa-check up ka na dahil malala na ang sakit mo. Pahabol pa niya bago tuluyang umalis. Naiwan si Tristan na tila sasabog sa galit kay Diana. Kulang na lang ay sipain niya ito palabas ng gusali. Tristan, huwag mo sabihin sa akin na paniniwalaan mo na naman ang ex-wife mo. Wala akong ginawang masama sa'yo. Tinulungan pa nga kitang bumangon, tapos ganito lang ay gaganti mo sa akin? Sinusumbatan mo ba ako? Kahit piso, wala kang ambag sa kumpanya. Pera ni Karen ang nagsalba sa kumpanya. Kung wala si Karen, wala na ang kumpanya. Umuwi ka na dahil ayaw kitang makita. Tama nga si Karen, malala na ang sakit mo. Tristan, ano ba? Nag-uusap pa tayo. Huwag mo akong talikuran. Sigaw ni Diana. Pumasok na si Tristan sa sariling opisina at sinigurong nakalak ang pinto. Sobra ang galit na nararamdaman ni Diana kaya nagmamadali itong bumalik sa pwesto. Napagpasyahan ni Karen na pumunta sa kulungan para dalawin ng kidnapper ng kanyang anak. Gusto niyang malaman kung sino nag-utos dito na gawin ang bagay na iyon. Malakas ang kutob niya na si Diana may pakananan lahat. Nagdala na rin siya ng prutas kay Dexter. At ngayon ay tahimik siya naghihintay sa visitors area. Maya-maya lang ay lumapit na sa kanya ang lalaking hinihintay niya. Dexter, right? Magandang araw sa'yo. Bati ni Karen sa lalaki. Anong kailangan mo sa akin? Bakit ka nandito? Kapalit ng kalayaan mo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino nag-utos sa'yo ng kidnapin ng anak ko? Naguguluhan tinitigan lamang siya ni Dexter. Sigurado kang papalayain mo ko? Baka gusto mo lang akong isahan. Mahirap akong kalaban, kaya wag mo na subukan. Ako si Karen, ang ina ng batang gusto mong dukutin. Sabihin mo sa akin kung sino nag-utos sa'yo, kapalit ng kalayaan mo. Kung totoo nga yan sinasabi mo, sasabihin ko sa'yo ang lahat, pero sa isang kondisyon. Ano yun? Sabihin mo sa akin at ibibigay ko sa'yo. Kahit ano, kahit magkano. Kailangan ko ng 5 milyon. Gusto ko magbagong buhay. Gusto ko makasama ang anak ko. 5 million?
Napakalaki naman yata. Baka pwedeng bawasan. Gawin mo 3 milyon. Yan lang ang kaya kong bigay sa'yo. 5 milyon ang gusto ko. Kung hindi mo bibigay sa akin ang hinihingi ko, mananatiling sekreto ang lahat. Tanging ako at si Diana lang ang nakakaalam. Habang buhay kayong maniniwala sa kasinungalingan. Kung tutuusin, kulang pa nga yung hinihingi ko para sa impormasyong ibibigay ko sa'yo. Sige Dexter, deal. Mangumpisal ka na sa akin. Mula sa umpisa kapalit na 5 milyon. Teka, paano ako makakasiguro na totoo ang sinasabi mo? Ibigay mo muna sa akin ng pera. Paano kayo nagkakilala ni Diana? Panimulang tanong ni Karen sabay ng pagkuha niya ng cellphone sa kanyang bag. Saglit siya nagtipa roon bago iyon tinapat sa kanyang tenga. Hello Router, kailangan ko ng 5 milyong piso. Ramdam niya ang pagkagulat ni Router sa kabilang linya. Karen, may problema ba? Pupuntahan kita. Anong gagawin mo sa 5 milyon? Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Basta't ihanda mo ng pera at dalhin mo rito sa lugar kung nasaan nakakulong si Dexter. Sige, basta ayusin mo lang. Baka kung ano na naman ang pinasok mo. Huwag kang mag-alala, Router. Kaya ko ang sarili ko. Muli niyang ibinalik ang atensyon kay Dexter. Ayos na ang lahat. Pinahanda ko ng pera. Ang gagawin mo na lang ay sabihin sa akin kung ano ang iyong papel sa buhay ni Diana. Ako ang totoong ama ng anak ni Diana, hindi si Tristan. Hindi makapaniwala si Karen sa kanyang narinig. Hindi niya inakalang magagawan lokohin ni Diana si Tristan. Hindi ka ba makapaniwala, Karen? Ang tanga ni Tristan, di ba? Napaniwala siya ni Diana sa mga kasinungalingan niya. Paano nangyari yun? Asawa ka ba niya o nagpabuntis lang siya sa iyo para ipangkin niya kay Tristan? Naguguluhan tanong ni Karen. Girlfriend ko siya. Kaso ayaw sa akin ng mga magulang niya. Nagsasama kami rito sa Pilipinas at pagiging rider lang ang trabaho ko. Umaasa lang din ako sa bigay ng magulang ko. Kaso, itinakwil din nila ako dahil ayaw nila kay Diana. Huminga muna ito ng malalim bago muling magsalita. Mahal na mahal ko si Diana, pero nalaman niya na gumagamit ako ng droga, kaya nakipaghiwalay siya sa akin. Bumalik siya sa mga magulang niya dahil wala raw siyang kinabukasan sa akin, kaya naghanap siya ng mayaman. Lumipas ang buwan at bumalik siya ng Pilipinas para sabihing buntis siya sa anak ko. Hindi ko siya tinanggap dahil meron na rin akong kinakasama noong mga panahong yun, hanggang sa pumasok siya sa buhay ni Tristan. Kahit magsagawa pa kayo ng DNA test para malaman ang totoo. Nagnakaw din siya ng pera sa kumpanya para ibigay sa akin. Tinatakot ko kasi siya na sasabihin ko kay Tristan ng totoo na ako ang ama ng bata. 3 years ago, nagtago si Diana sa akin dahil nakapatay daw siya. At iyon ang nanay mo, di ba? Sinadya niyang sagasaan para mamatay ang nanay mo. Kaya lang, lumalabas na hit and run ang nangyari. Dahil walang nakakita sa kanya. Ngayon naman, kaya ako dinukot ang anak mo ay dahil gipit ako. Hinihingan ko siya ng 10 milyon kapalit ng katahimikan, ngunit wala na raw siyang pera. Tumawag siya ulit nung makawi ako para bumalik sa inyong kumpanya. At yun nga ang plano. Tumulo ang luha ni Karen habang nagsasalita si Dexter. Sobra-sobra ang kasamaan ni Diana. Nagawa nitong pumaslang ng tao para lang makuha ang gusto. Hayop ka, Diana. Napakasama mo. Isa siyang kriminal. Dinamay pa ang anak ko. Humanda siya sa akin dahil gagawin ko ang lahat mabulok lang siya sa kulungan. Sukdulan ang galit at pagkamuhin ni Karen kay Diana dahil sa mga ginawa nito. Sabi niya sa akin, kaya mo raw ibigay sa akin ng 2 milyon kapalit ng anak mo. Kaya sinunggaban ko na. Kaya lang, ayun, palpak. Sa kulungan pa rin ako bumagsak. Napailing natura nito. Naaawa ko sa anak mo. Napakabait niyang bata. Natunaw ang puso ko dahil sa mga sinabi niya. Patawarin mo ko, Karen. Ang gusto ko lang ngayon ay makasama ang anak ko. Kahit minsan hindi ko siya nakita. Tulungan mo ko mabawi ang anak ko kay Diana. Makukuha mo ang bata kay Diana kung magbabagong buhay ka. Hindi mo pwedeng makuha ang anak mo kung ganyan ka.
Babae yun, kaya kailangan mapalaki mo siya ng tama para hindi siya matulad kay Diana. At ikaw, ayusin mo ang sarili mo kung gusto mong makuha ang custody ng bata. Huwag kang mag-alala. Ihahanda ko ng pera. Iaatras ko ang kaso sa'yo para makalaya ka na. Tumayo na si Karen para umalis pero muli siyang tinawag ni Dexter. Karen, maraming salamat. Saka mo na lang ibigay ang pera kapag nakalaya na ako. Magpapakabait na ako para sa anak ko. Saad nito. Mabuti kung ganun. Huwag kang mag-alala dahil tutulungan kita. Maraming salamat sa impormasyon. Dumiretso si Karen sa mansyon ni Tristan. Pinindot muna niya ang doorbell at nang makita siya ni Tristan ay agad siya nitong pinagbuksan ng gate. Karen, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong nito sa kanya. Halika, pumasok ka sa loob. Nangunot ang noo ni Karen nang hindi niya nakita ang larawan nila noong kasal na nakasabit sa dingding. Tristan, bakit nawala ang picture ng kasal natin? Tinapon mo na pala. Mapaklan tanong niya. Nagpuyos ng galit si Diana nang makita si Karen na nasa loob ng mansyon. Tila isang mabangis na tigre itong lumapit sa dinuro-duro si Karen. Anong ginagawa mo rito? Wala kang karapatang pumasok dito. Pag-aari ito ng anak ko. Bulyaw nito na siyang ikinainis ni Tristan. Diana, ano ba? Tumigil ka nga. Saway nito habang pinandidilatan ito ng mata. Bakit? Sinasabi ko lang naman ng totoo na wala siyang karapatang pumasok dito. Sana ko lang ito, Tristan. Bakit nandito si Karen? Anong kailangan mo? Lumayas ka rito. Halos manlisik ang mga mata nito sa galit. Relax, Diana. Bakit parang takot na takot ka? Ganyan ka ba tumanggap ng bisita? Lumipat ang tingin niya sa kanyang asawa. Nasaan ang picture na kasal natin? Tinapon mo na ba? Tanong nito kay Tristan, ngunit si Diana sumagot. Huwag mo nang hanapin dahil matagal ko nang tinapon. Nilagay ko sa basurahan, lumayas ka rito. Huwag mong hintayin na mawala ako sa sarili at kalad ka rin kita palabas. Sa kumpanya, pwede mo kong sigawan at maghari-harian, pero dito sa mansyon, kami ng anak ko ang may karapatan, kaya lumayas ka. Diana, ano ba? Naririnig mo ba ang sarili mo? Huwag mo akong pangunahan dahil ako may-ari ng mansyon na tinitirhan mo. Kasal kami ni Karen, kaya may karapatan siya, at kahit anong oras ay pwede siyang pumasok at lumabas dito. Naintindihan mo ba? Baka nakakalimutan mo, Tristan, na legal mong anak si Trisha at hiwalay na kayo ng babaeng yan. Ikakasal na nga siya, diba? Ano pa bang hahabulin niya sa'yo? Nakikisawsaw na nga siya sa kumpanya, pati ba naman dito? Hindi ako papayag na pumasok ang babaeng yan dito. Umalis ka na, Karen. Ikaw, kabit ka lang. Kahit konti, wala kang karapatan kaya tumigil ka na. Nandito ako para bawin ang lahat ng dapat ay sa akin. Ang asawa ko at ang mansyon. Baka nakakalimutan mo kasal kaming dalawa at ikaw kabit ka lang. Kahit konti, wala kang karapatan kaya tumigil ka na. Wala ka na bang hiya at may lakas ka pa ng loob na tanggalan ako ng karapatan sa sarili kong asawa? Kabit ka lang, Diana, kaya lumayas ka dahil wala kang karapatan dito. Hindi na niya pinansin pa ang mga nanlilisik na mata nito at bumaling na lamang sa asawa. Tristan, nasaan ang picture ng kasal natin? Ibalik mo kung ayaw mo magkagulo. Nasaan na? Pinandilatan niya ng mata si Diana. Sa kwarto ko nilagay pansamantala. Sagot nito kaya hindi na siya nagsayang pa ng oras at tinungo na ang silid ni Tristan. Hindi naman natinag si Diana at sinundan pa nito si Karen. Hayaan mo si Karen. May karapatan siyang gawin kung anong gusto niyang gawin dahil asawa ko siya. Naintindihan mo ba, Diana? Huwag kang magtapang-tapangan. Nasamid bigla si Diana sa kanyang laway dahil sa sinabi ni Tristan. Hindi siya makapaniwala. Tumigil ka, Tristan. Ang anak ko ang may karapatan sa lahat, hindi ang Karen na yan. Bit-bit ni Karen ang larawan nila paglabas niya ng silid. Tinanggal niya ang larawan ni Trisha saka ibinalik sa dating pwesto ang kanyang hawak. Ngunit bigla siyang hinila ni Diana at itinulak siya nito. Ang kapal na mukha mo para idikit ang kamay mo sa katawan ko. Huwag mo akong piliting isampal sa pagmumukha mo ang lahat ng kasalanan mo sa akin. Sigaw niya kay Diana. Wala akong kasalanan sa'yo kaya huwag mo akong takutin.
Hindi ang isang tulad mo ang magpapabagsak sa akin. Sumilay ang ngisi sa kanyang labi. Talaga, Diana? Wala kang kasalanan? Bilib talaga ako sa kapal na mukha mo. Wala kang kasing sama, Diana. Dahan-dahan ka dahil baka sa taas ng lipad mo ay makalimutan mo na puro nakaw mo lang sa akin ang lahat ng pag-aari mo. Muli siyang nagsalita. Subukan mo tanggalin yung picture namin ni Tristan. Makikita mo kung paano ako magalit. Magkita tayo sa opisina, Tristan. Marami tayong dapat pag-usapan. Mauna na ako. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at masabi ko kay Tristan ang nalalaman ko. Makahulugan at tila nagbabanta niyang sambit habang nakangiti ng matamis kay Diana. Anong ibig mo sabihin? Anong alam mo? Kinakabahan tanong nito. Sabihin na lang natin na alam ko ang lahat ng sekreto mo. Bye, Diana.